isa sa mga common nga passage aton nga tulukon kagaton nga pamalandungan no sa sigin nga aga. Proverbs chapter 3 verse 5 and verse number 6. As we close our broadcast sa sigin nga semana, aton nga tulukon ining common nga passage, but of course ang mga kamatuoran din hindi man gid nga common, ag tama importante nga aton liwat balikon o katutun-an kag aton title sa aton devotion sa sigin nga aga, just when you think things can't get worse. Proverbs chapter 3 verse 5 and verse number 6. I know nga halos na memorize ni isang tanan o ang ini nga passage. Kag paborito nato ni nga pirmi nga passage nga pirmi nato ni ginabalik-balik o ang ini nga passage no sa Proverbs chapter 3 verse 5 and verse number 6. If your Bibles be there, palugbog si mo Biblia. Ang pulong sa Ginoo siling verse 5 and verse number 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Kamay pang Ginoo magpakamay siyang pulo at tutunan siya adlaw. Magapangamuyot ta. O Diyos, salamat gid sa oportunidad. Nakatuon kami sa mong pulong. Pigang palagno sa amon, siginaga. Apo namon kay Kristo Jesus. Amen. Welcome to Lapang Dondre, ang story, kagang istorya, o sang passage, tama ka nami. And I remember in Jeremiah chapter 11, and the life of Jeremiah, sa natubang siya sa mga mabudlay, kag mga kabudlayan siya kabuhi. Kag atong na tagaan sang nga title, Just When You Think Things Can't Get Worse. Napaganuna kang na mga butang, mga malalain pagid, mga malain pagid. And anyone who's ever played sports, pwede itong batian sa mga players, o sa mga ball players, at tanan-tanan ng mga players aton, nga grabe ilang ang mga hard work. And the consequences, they suffer. Agud lang survive nila, kaya makadaog sila sampang. And we've also heard the backlash from the teammates. Nga hindi luyag, okay na itong luyag, babatian ng ilaman ng panghayhay, o sa tion sang hampang. Kag primi nila ginasinggit, go on, ugon ta ni, stack it up, rub some dirt on it. Di ba? Ang mga pinato mabatian sa mga players na ton. And Jeremiah, as I mentioned, Jeremiah chapter 11, Jeremiah, like a prostrated athlete, Jeremiah brings God sa mga listahan, siya nga mga complaints, tanan niya nga reklamo, tanan niya ginapangayo sa Ginoo about how God has set him up for failure. Kagasling dira ni Jeremiah, grabe ni nga problema. Kabudlay, kaginhatay sa Ginoo tanan nga reklamo niya. And Jeremiah was trying his best to warn Judah. Gintinguhaan ni Jeremiah nga paandaman ang tanan ng mga tawo sa Judah nga magbalik sa Ginoo or they would suffer. Same with us today. Kadamo sa nagapaandam sa aton, damo sa nagahamba sa aton, bahalik ka mo sa Ginoo or kung maghanbot adlaw nga maginulsol kita mag-ara ato pag-antos pagpangalagad. Amo na tabo kay Jeremiah. But nobody was paying attention sang ginahambal ni Jeremiah. And Jeremiah, grabing kakapoy niya, grabing pagginulsol niya, grabing problema niya. And God answered like a tough coach at halftime. Kita ko na mga aton mga coach na ton. Pag-abot sa halftime, abansin ng mga kontra, yung nga coach, grabe na ara sa kabudlayan na mayo. And God answered like a tough coach at the halftime. You think, this has been hard? Kanuna ka malang budlay gid, no? Budlay gid ni? Kaya sa ito kabuhi karon damo ta kabudlayan. Damo problema, damo mapagtilaw, kami pasutin nagmahal na gid man ang tanan. Oh? Ang ato nga bugas karon nga binigyan bugas ano? Mahal ng bugas. Amuning tion nga madedayet na ta. O kamahal sa tanan. And do you think this has been hard? Just wait. It's gonna get worse. And a lot worse. Oh? Hindi pa ni amo. Pambuto na, ton nga may mag-abot pagid nga mga mabudlay pagid, kamangin lain pagid, maglain pagid. And like the coach, siling sang coach,
Rub some dirt on it. Get back in there. Balik ang gyapon sa Ginoo. Kay ara sa Ginoo ang pinakadako nga sabat sa tanan. Nagmahal man ang tanan, pero ang Ginoo siling, hindi ta pagbayaan. Hindi ta pagisikway. Hindi ta pagpabayaan. That's why sometimes it's hard to listen to God and follow His commands. Especially, sa ginhambal niya ang Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Again, siling isang passage, trust in the Lord with all thine heart. Sa ton bugos nga tigipusoon. Kag saligan naton siya sa ton bugos nga kabuhi kay ta magsalig sa tugulingon nga ihibalo. And lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Ano diri ang passage na pakita sa aton sa tatlo ka mga steps that can help us, especially when natubang ta sa mga mabudlay nga sitwasyon kakimtangan nga dinamik. Aring tatlong ini, I'd like to nga ibilin si mo ini ng tatlo ka mga butang no sa nga semana. Kaya gusto na ko pamalandungan nimo karon ang aton mga pila ka mga pamangkot diri, duha ka pamangkot lang kung ibilin si mo sing semana, ang gud imo nga pagapamalandungan sa nga weekend. Ang gud brahon ka sa nga weekend. Now number 1 nga step mo ni. Trust God to know you better than you know yourself. Trust God to know you better than you know yourself. Saligi ang Ginoo. Saligan naton Ginoo nga siya ang nakakilala sang pinakamaayo sang sa aton kugalingon. That's why sila sang verse 6, and in all thy ways acknowledge Him. And verse 5 says, and lean not unto thine own understanding. Saligan ng Ginoo. Okay, sa nga aton nga pagsalig lara sa tugalingon, ara ta kugalingon kasarang, sa aton nga kugalingon kaalam, sa aton hibalo, and nalipat ka nga Ginoo mas nakabalo siya sang maayo pagid sang sa imo kugalingon. That's why may unang nga tikang sing adlaw. As we close our broadcast nga semana, gusto na ko nibilin sa imo ining nga steps. Trust God to know you better than you know yourself. Seek to understand God's desire for you. Ato nga tinguhaan. Ato tinguhaon, kalabuton naton, pangitaon naton, ang paghangup naton sang desire sa Ginoo para sa imo, para sa akon. Anong desire sa Ginoo para sa aton? Amo nang una nga steps ng kasimana. Trust God to know you better than you know yourself. Kung subong ba lang ang mga panahon mga utod, I'm sorry to tell you, kung natutuod lang iya karon nga panahon niya ang mga bataan, and ang mga younger generations, quote-unquote, daw hindi na natin matudluan. Kagod tudluan mo sila, bala mo sila lain na kadayon. Nga mo na. Kinigasalig sila kugulingon, abi la kabalo na sila sa tanan. Kag mas maayo ilan baluan sang sa mga nagatudlo sila, no? That's what we need. Ako ginarimay ko na ako mga upod ng mga younger. Tsura ko naman yung tigulang. Itsura ko naman yung tigulang. Hindi magimta mo na kagulang. No? Trust God. Saligan na Ginoo kasi nakabalo sa aton sa mas maayo sang sa aton kugalingon. We need to weigh. Kung may nagamba sa aton nga mas magulang sa aton, mas una sa aton sa ministry, mas una sa aton sa trabaho, you need to weigh. Tinibili bugat yun eh. Sakto ni hambal niya sa akon? Or ba si hindi? Or ba salaman ko? Kailangan natin sindihon ng Ginoo. Saligan natin ng Ginoo nga mas nakabalo siya sang mas maayo sa atong kugalingon and seek to understand God's desire for you. Then number 2, ano kaduwa nga step? Submit completely to God's strength. Submit completely to God's strength. Nang bugos sibla naton niya nga pagtugyan sa Ginoo o sang aton niya nga kusog. Kung sa aton ako galingon, sa aton galingon kay kasarang, sa aton galingon kusog, wala ta sa may mahimo. Saan mo pa paghimakas? Ano man mo pagpaninguha, ano man mo paghimakas, magluwas lang sa Ginoo, wala ka sa imong abyan. That's why submit completely to God's strength. Present your concern and questions to God in prayer. Asking for His advice, then wait for it to happen. Pag you ask, Lord, ano nga himuon ko ni Lord man? Doon ni kaya sa ako hulingon lang ako sug. Ano himuon ko ni? Pag you ask, Ginoo,
Submit completely to God's strength. Because God said in John 15, kay ni Jesus, apart from Him, we can do nothing. Wala kita sa mahimo kung wala ang Ginoo. Wala ta sa mahimo kung hindi pa maagi sa Ginoo. Kaya kung sa ako lang ko galing ako, so hindi kita kasarang simula ko hindi kita kasarang. That's why itugyan sa Ginoo. Submit completely to God's strength. Then present your concern, your questions to God in prayer. Asking for advice, then wait for it to happen. Wala ta wala kung paano hitimuon sa Ginoo sa imo. Hindi mag-una sa plano sa Diyos. Hindi ta mag-una sa mga gusto sa Ginoo sa aton. Tugyan sino tanan. Pagpasakop sa Ginoo tanan naton katon ko galingon di ato masarangan. Just submit completely to God's strength. For God is our strength. Kay mahimo naton tanan kung ara ang Ginoo upod ni mabyan. Ikatatlo, then I will close. Ari ikatatlo ngini. Recognize that God will never lead you away from His perfect plan. Amunin nami ya. Amunin nami. Ni mo pang mga utod ka manigugma, recognize that God will never lead you away from His perfect plan. Kilalahon tagid. Hibaluon gid naton mga utod ka manigugma, ang Ginoo hindi siya magbiya sa imo. Hindi siya magtalikod, siya magdala sa imo palayo. Gikan siya nga perfect nga plano. Yes. Hindi kay pagbayaan sa Ginoo utod. Did you remember sa ginamba sa Ginoo kay Jeremiah? Sila kay Jeremiah. Ga problema ka gid. Aral lang isi mo kugalingon. But Jeremiah, kaya Ginoo sa Jeremiah, remember. Sila sa Ginoo kay Jeremiah, I have a plan for you. Plan to prosper you with not to harm you. Amo ni ako plano para sa mo Jeremiah, agon nga magtubo ka, agon mangin mauswagon ka, agon mangin maayoy mo kabuhi, kag hindi agon halitan ikaw. Recognize that God will never lead you away from His perfect plan sa mga buhay. O galing ko isa mga utod, wala naton nakilalaan. Wala naton ginakilala ang paggiya sa Ginoo sa aton. Kaya abi naton aton ni pangabudlay, kita nagtuon, kita nagcultivate sa aton kita nagtanom tanan, and we don't recognize the presensya sa Ginoo. No. We need to recognize that God will never lead you away from His perfect plan. His answer might not be what we want. Oh? Kung nga yung sabat sa Ginoo, di lang gusto ito nga masabat, no? Kaya Ginoo yung magsabat niya, lain niya sa atong pangayo, lain sa atong nagspektar, o lain sa atong kagustuhan. Di wala. Oh? One time may nag-message, Sir, can you help my people? Then siya tawag sa akong tawag. Pwede mo buling ako mga tao, sir. Amo ni mo tabo sila. Amo ni mag-send siya sa picture sa akon. Then, lingko, no naman. Doon ka budlay na siya, how? Lingko, praying for you. And, yes, kilalang Ginoo, sir. Nga, siya magbulig siya mo. Doon, tawag na maliwat. Oh. Wala ko sa ginasabat. Oh? Then, lingko, sir, sorry, ha? Oh, may amo ni, dadalala, bla bla bla. Ginshare ko naman tanan ko nga problema eh. Oh, then, okay sir. Just recognize God. Kilalahan lang Ginoo. Recognize that God will never lead you away from His perfect plan. His answer might not be what we want when we want. Kaya gusto naton nga sabat, nami lang permi. Gusto sabat, positive lang permi. What if God will give you problema? Okay? Do you remember that song, Blessings? By Ana Perez. And she said, she prayed for blessing. What if God will give you peace, sickness? That's a blessing in disguise. Because sometimes we don't want. Nga ang gusto natin lang, ang ato lang nga gusto, nga ihatag sa Ginoo sa aton, hindi. Tugutan ng Ginoo. Nga siya maghatag sa aton, and manginhanda lang tigi kita nga magbaton sa sabasi sa aton. But it will always be exactly what we need when we need it. Ihatag na sa Ginoo si Mutan. That's why abyan kanigugma, hindi magkalipas yung tatlo ka mga steps hini. Sometimes it's too hard for us to listen to God and follow His commands. Now, arin tatlo ka mga steps for this week.
before we leave, let us na magbiya diri sa station sa nga semana. Oh. Number 1, trust God to know you better than you know yourself. Number 2, submit completely to God's strength. And number 3, recognize that God will never lead you away from His perfect plan. Aring duwa ka pamangkot utod, nga ibil na ko si mo sa singadlaw. Tuon ka balog kita, that we can play the game ignoring the coach. Kung hampang ka, you are player, basketball player, softball player, ano man imong nga game entahan, kung i-ignore mo mga coach, sigurado gid, mapirdigid ka mo. Kung wala mo ginasapak yung mga coach. Because ang coach, nakabalo siya, kinakita niya ang mga failures during the game. Our life is a playground. We are on the game. Our coach is God. Don't ignore God. Don't ignore God. We have a mighty God who is faithful to be with us and give us peace as we trust Him and obey His command. He is our coach. Follow Him, obey Him, don't ignore Him. Number 1 na question sa aton sing adlaw mo ni, when you had the most difficult following God's command? When have you had the most difficult following God's command? Saan mo batsagan may ara kakabudlayan nga magsunod sa command sa Ginoo? You know the answer. And be honest to answer. And number 2, what's one way you can submit to God's strength this week? What's one way you can submit to God's strength this week? Ano nang isa ka butang, isa ka maagi, nga makapasakop ka sa kusog sa Ginoo sa semana? I hope and pray that you'll be honest to answer these questions. And be honest with yourself. Maybe you ignore our coach. Maybe paliwala mo ito nga coach. Balik ka sa ito nga coach. Madamo salamat abyan. Simpa po sa ito pagtuos ng pulusin ng lao. Kag singa semana. God bless everyone. Happy weekend. Kita niliwat sa Domingo. Sa Kalaling Baptist Church. Ilang live nga worship service. And sa Monday, balik tiliwat din sa ton nga programa sa Morning Greetings and Devotion. Madamo nga salamat sa tanan nga pagpamati. Tanan nga mga followers, tanan nga mga viewers, madamo nga salamat sa tanan. God bless sa tanan sa adlaw. And good night sa tanan mga OFW. Magapamuyata. O Diyos, salamat gid sa imong pagupot sa to sa amon nga sinigiaga. Salamat o Ginoo sa imong pulong nagatudlo sa amon. Kanan kami Ginoo subjects nga bahin. And sometimes Lord, we ignore you as our coach sa amon kabuhi. Help us, dear Father, nga tumanon ka namon, sundo ka namon, subong amon nga coach amon natatatag sa kamang gamay. Upod ka sa amon si adlaw. Upod kami sa weekend, kabay paganugid magapanguna sa matanan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Madamo gyud salamat abyan si mo pagbigupod sa ton nga broadcast nga adlaw kag wala kita sang oras na nabilin. It's time for the tinapay sang kabuhi. Sa ton tanan sing adlaw madamo gyud salamat. Madamo gyud salamat sa tatatag sa ton sa sinigig gyud nion.